Welcome back to my channel. First of all, gusto ko po magpasalamat sa aking mga subscribers and sa mga iba pang nanonood sa aking videos. Marami na tayong videos and marami na rin tayong comments na natatanggap. Marami na ring inquiries na mga pinopost dito sa comment section. Some inquiries nasasagot na rin naman po natin, but there are some na hindi ko pa nasasagot. Medyo busy lang po ngayon, but once available na ako ay magko-comment ako dyan sa mga inquiries ninyo. Kindly just take note na yung mga videos po natin ay for academic discussion purposes lang. Kumbaga sinishare ko lang po kung ano yung ibig sabihin ng batas. So if meron kayong actual case, better to seek legal advice from a lawyer na malapit na rin sa tinitirahan ninyo. So for today's topic, here's the problem. Nagmamaneho ka ng iyong kotse, then meron kang nabanggang sasakyan. Nagkaroon naman ng arigluhan na, so nagkausap na kayo nitong may-ari ng nabangga mong sasakyan, and sabi mo babayaran mo siya, or kunyari dun sa police station pa lang binayaran mo na siya dun sa damages na nagawa mo dun sa vehicle. After that, nagulat ka na lang itong insurance company ng nabanggang sasakyan ay sinisingil ka. So ang katanungan mo dyan, dapat ba dalawang beses ka rin magbabayad? Isa dun sa insurance company and isa doon sa nabangga mo? So ano bang mangyayari dun sa naibayad mo na? Ano ba yung magiging problema pagka nagbayad ka dun sa nabangga mo, but sinisingil ka pa rin itong insurance company? This video is actually in response to these questions na nasa comment section ng video na ito. What to do after a car accident without insurance? So better check this video, what to do after a car accident without insurance, for a more detailed discussion. And idagdag nyo na rin itong video na to na kung saan ay nasagi ako ng armored vehicle, pero dito naka-claim ako sa insurance. Andyan na rin yung process, so better watch it. Pakitapos lang din po itong video na to kasi madalas meron din ako mga nadidiscuss na topics na relevant and in fact kasagutan din dun sa mga tanong ninyo. Okay, so to answer the issue, nakabangga ka, binayaran mo tong nabangga mo, pero itong insurance company ay sinisingil ka pa. Ano ba yung karapatan mo? And ano rin bang karapatan nitong insurance company? So the relevant provision is Article 2207 of the New Civil Code, na kung saan itong insurance company, pagka binayaran niya na yung insured, si insurance company ay magkakaroon ng karapatan na habulin itong driver at fault o itong driver na nakabangga. So better if magbabayad ka dito sa nabangga mo, manghingi ka ng resibo para katibayan na ikaw nga ay nagbayad na, para in the event na itong insurance company ay singilin ka, yan yung resibo na maipapakita mo. And also take note, pagka binasa mo yung mismong kontrata mo or any insurance contracts, nakalagay dyan na pagka nagbayad na si party at fault dito sa insured or dito sa nabangga, itong si insured ay hindi na makaka-recover dito sa insurance company. So uulitin ko ito kasi napaka-importante, hindi lang bilang isang karapatan mo, but isa rin sa mga depensa sa paniningil ng insurance company. And that is, nabayaran mo na yung nabangga mo.
Meaning to say, itong si offended party or yung nabangga mo, hindi pwedeng mag-claim twice. Hindi siya pwedeng mag-claim sa'yo, and hindi rin siya pwedeng mag-claim sa insurance. Kasi nga, that will be unjust enrichment. So ito yung ipapakita kong sample ng terms and conditions sa isang insurance contract. Okay, so that ends our topic. Sana marami kayong natutunan kahit ganun lang ka-ikli yung discussion natin. For now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you very much po. First, yung mga dinidiscuss ko sa mga vlogs ko are based on my experience. Example, as a buyer of a car. Sa mga videos ko, pinapaliwanag ko lang yung sinasabi ng isang batas. In short, for academic discussion purposes itong vlogs ko. Second, in my videos, I do not give legal advice. Kasi baka mamaya yung kalaban nyo ay kliyente ko pala. So I do not give legal advice para wala tayong conflict of interest. Third, every situation is different. So if may hindi ako na didiscuss dun sa mga vlogs ko, it is just because may mga factors that need to be considered para maging accurate yung answer sa isang tanong or sa isang discussion. Kung may gusto kayong linawin, comment na lang kayo sa video. Last, kung meron kayong actual case o meron kayong gustong ireklamo, ibang lawyer na lang yung kunin nyo kasi I do not create my videos para mag-advertise ng services. So, yun na yung 4 reminders ko. Just do not forget to subscribe to my channel.